Yo, what's good, yo? So today is day 41 of 365 0 to 1 million. So, ngayon, as usual, pumunta na naman ako sa girlfriend ko and susunduin ko siya. And yeah, samahan niyo ako guys. Video na rin ako. Siguro abutin na naman ng isang oras to, but I don't give a fuck. At least may video ako for today. And then, try ko na lang siya i-edit mamaya pag uwi ko. Medyo may konting problema lang tayo sa mga customers, no? Nag-i-email na sila. Sunod-sunod na yung nag-i-email na nag-update ng order. Which is fucking, tawag dito? Which is bad. Hindi naman siya bad, but like, kumbaga oh shit, may inasal pala dito, sarap. Which is okay lang, apart naman ng ano yun ng fucking process, no, yung customer service. So kailangan magaling din or marunong kayo handle ng customers and shit like that. Someone emails you, some shit like that. So kailangan mo mag-respond agad, like quick, you know. Kasi mahirap na magka-chargeback and shit like that. So kailangan lang na paintindi na yun nga na kahit na maraming orders and shit like that, no. So na-ship na naman yung product, yung mga product, yung unang batch, I guess yung third batch na send na naman. So problema na lang doon yung tracking, hindi kasi gumagana yung tracking. So kailangan din natin siguro mag-integrate ng tracking, kahit yung fake na tracking. So yun, kailangan lang na tawag dito, medyo may allowance tayo sa mga ganon. Mahirap kasi magka-chargeback, no? Mahirap pag may mga disputes and chargeback. Mahirap yung kalabanin, no? Kasi usually, sila na yung nananalo no? Pag sa mga disputes. No? Para na lang kung masasubmit mo yung mga shipping shit like that, yung mga shipping, yung mga proof na nag-ship ka ng orders. No, usually yun, I would say mga 50% pa rin doon naman na mananalo ka. Which is ridiculous, no? And nakalagay naman kasi dun sa store ko na hindi kasama yung weekends nung pag-ship. No, hindi na ship yung mga package pagka Sabado, Linggo. Kasi yun nga, yung supplier natin sa China, ganun naman kasi talaga. Hindi, day off nila yun. Aminin ko na day off nila yung ganun araw. And syempre ship na yun. Syempre, I would say 1 to 2 days pa yun bago di ba, Sabado, Linggo, wala, hindi ship. So ang iisipin mo, Monday, ship na. No, another 2 days pa yun. So it's gonna be like 4 fucking days to ship the product. And then darating sa kanila usually na after 9 days or some shit. So yun, so kailangan din na explain yung customer. May mga technique naman kasi doon para yun nga, na may technique doon sa ganun, yung pag-ship ng orders. I mean sa email pala, kung may email na customer, may technique din doon sa ganun, no? Medyo magpapawa ka na ng onte. For example, na maraming orders ganyan, kaya medyo na-delay yung shipping, yung shipping. Pero currently na transit na naman, laging ganun. Currently in transit, ganun.
And ang pinanakatakot kasi dyan yung mga ano eh, yung mga kung nag-iikom kasi kayo or yung ano, yung may mga red na mark doon, yung mga high risk, yung mga ganun. Yun yung mga nakakatakot doon. Yun yung usually may history na yung credit card nila na ginanon nila, nag-dispute sila or some shit sa ibang stores or may binilan sila tapos dinispute nila. Yun yung nakakatakot doon kasi kasi ang mangyayari doon is unang-una wait lang. Unang-una ang mangyayari doon is nag-ship ka ng product, dumating sa kanila, tapos dinispute nila kung makukuha pa nila yung usually 80% yung makukuha nila doon. On top of that is yun yung masaklap no sa ganitong business na hindi sinasabi ng mga e-com guys. On top of that, may fee ka pang babayaran. I think 15 or $20 ata yun yung fees doon sa pagbalik ng pera doon sa customer. Tapos yun, and na-ship mo yung praso, bali lugi ka doon lugi ka doon ng parang 2 times ka na lugi, which is fucking crazy, man. Tignan natin, parang may nag-reply na ata sa email natin or some shit. So yun, medyo anong oras na pala? 10 na. So kailangan makakarating ako doon sa GF ko ng around, I would say 11:30 kasi may pasok siya ng 2. And then gagawin pa ako, gagawa pa ako ng 3 ads. 3 ads no. So yeah, kailangan ko gawin yun. And ano pa ba? Yun, so titignan ko makasama ako ng ride bukas. Parang gusto ko kasi mag-ride kasama yung mga ibang tropa, no? Chill ride man lang, shit like that. Gamitin yung R15. Pero hindi ka naman siguro gagamitin, mag-i-scooter na lang ako. Sabihin ko na lang sa kanila mag-R15 ako, pero pagdating ko dun, scooter ako. So, yeah, andito na tayo sa Molino and liliko na tayo dun sa Kapakanan mamaya. So, tas papagas na rin ako siguro dyan sa may Uno. Papagas ako dyan sa Uno kasi mura dyan eh. So, yeah, balitaan ko na lang kayo mamaya. Patayin ko muna yung camera. Pag nandun ako sa Ibiya, bubuksan ko ulit and then magsasalita ako ng konti. Yo, what's good? So, yun nga, di ako nakapagpagas dun sa... Papagasan ako dun sa sa... tawag dito. Pagasan ako dun sa... Uno. Sakto yan, sobrang haba ng pila. Grabe. Mura kasi ng gas doon sa Uno, talaga. Ako, paano nila ginagawa yan? Ang mura ng gas nila. Parang 52 lang ata. Tangina, tapos sa Shell, 60 ganon. So, hindi ko alam kung anong meron dun sa gas nila no. Pero dito na lang tayo magpapagas sa banda sa sa may Petron. And sa may Ibiya Petron. Hopefully walang checkpointers. So, ang daming sasakyan ngayon. Friday kasi. So, holy shit, kala ko may aso tumatawid.
What the fuck? So, mamaya pagkatapos ko magpagas, may sasalita ako ng konti about yun nga sa kung kayo is gusto nyo rin mag-umpisa as a yun nga, nasa online money, online hustle, no? Kung gusto nyo yun, mamaya pagas lang ako and usap tayo about doon. Yo, what's good, yo? Sana umabot tong gas natin. So, yeah, guys. Yun nga, hindi na ako nakapagpagas kasi cut off na daw nung nangyari sa mga gas station ngayon. So, okay lang. Pagpagas na lang tayo doon sa bandang Alabang. Hanap tayo ng, marami naman doon eh. So, sa kabila tayo doon if wala talaga. And ayun nga guys, if gusto nyo start ng online hustle nyo, so I think lahat naman kaya eh, no? Nasa ano lang talaga, depende talaga kung masipag ka mag-aaral. It's like, ano kasi, pagka gusto mo mag-online hustle, mag-aaral ka din. So, para ka lang nasa school, pero self-study mo. Hindi may magtuturo sa'yo, shit like that. So, although nagtuturo ako sa mga tropa ko, just to, para mapabilis yung ano nila. Pero, nasa sayo pa rin talaga kung gaano ka gaano mo kabilis i-absorb yung mga informations, gaano ka kasipag, or usually talagang yun, in general, kung gaano mo, kung willing ka ba mag-undergo dun sa sa grind, sa hard work, no? So nasa tao talaga yun. And out of 10 out of 2 na tinuruan ko, dalawa lang yung talagang I would say na nag-grind ng maayos, and dalawa lang yung yung tipong tumutuloy talaga and pinupursu nila yung ganong karir, which is naman, I would say sobrang worth it kung talagang iisipin mo. Isipin mo yung isang tinuruan ko dati is pulis siya, no? So criminology siya, graduate siya, naka-exam siya and shit like that. So bali ang gagawin niya na lang, pasok na lang siya as police. Pero hindi niya ginawa yun kasi nga unang-una, wala daw sa puso niya yung ganon, no? So, inano niya lang yung ng tatay niya, yung wish ng tatay niya na ganun bago pumanaw. So yeah, imagine niyo yung ganun, may future ka na, may pwede ka na makakuha ng na trabaho, na stable na trabaho, pero hindi mo pa rin tinake kasi nga hindi yun yung gusto mo. And isipin mo siya, kumikita na siya, I would say 6 digits, and then yung mga kasabahay niya, ewan ko kung magkano yung kinikita na. Though okay naman yung benefits doon, but like, what's fucking benefits by the end of the day if kaya mo namang kitain yung benefits na yun, no? Nang dagdagan mo lang yung effort mo or yung yung work mo, 10x mo yung lahat ng mo. So syempre pag 10x mo yung ginagawa mo, 10x din yung result, diba? So yeah, I would say pwede pa akong pagas dito. Pagas na kaya ako dito. U-turn slot. Oh yeah, this is perfect. So yun, tangina, nakapagpagas din tayo. Magpagas din, yo. So yeah, tuloy-tuloy na tong biyahe na to. Patay-tay 10:31 na, potek. Bala ko sana mga 10-11 some shit dun eh. Pero 10:30 to na. Siguro bilisan ko na ng onti. So yeah, yun nga, gusto niya mag-start mag-online hustling, hustle.
So, ang una ninyong gagawin is yung mindset nyo, ayusin nyo. Like, you have to understand na yung ilang months na bubunuin mo mag-aaral is wala kang kikitain. That's, ayun, dun halos lahat ng kilala ko na sumusuko, no? Yung mga oras na binubuno nila na, sumusuko na sila kasi ngayon nga, syempre, ganun, dun pa lang, salamo na yung tao na tinuturuan mo. So, dun pa lang, sa ganung part na parang hindi nila makaya. I would say, yung iba kasi, like, hype na hype sila sa umpisa. Ay, tuloy-tuloy, Pote, pagka naman ng ilang buwan naman, wala rin. So, sumusuko na din kasi nga mahirap. Hindi siya biro. Hindi siya yung dadanasin mong hirap. Yung araw-araw na pag-aaral mo, yung continuous na learning mo, no? Wala namang, sino ba may gustong ganun? Sino bang may gustong ganun na tao na parang, ang boring kasi noon, mag-aaral ka na naman, di ba? Oo, di ba? Boring naman kasi talaga noon. Wala naman talagang, kahit ako, tamad ako na ganun eh. Pero kailangan ko. Kaya, finish ko talaga. Nag-aral ako, pinag-aralan ko mag-isa, YouTube, lahat, ganun-ganyan. Until, pinag-aralan ko, basta pinag-aralan ko, lahat-lahat. Lahat ng bagay na kailangan ko pag-aralan para ma-achieve ko yung gusto ko. Which is sobrang thankful ko kasi I would say hindi na ako babalik sa pagiging empleyado, no? Na once yun nga yung sinasabi ko sa kanila na once na makuha mo yung first dollar mo or first payment mo, damn bro, that shit's hit different, no? Kakaiba talaga yon yung pinaka first na online money mo. First time mo makuha yung ganun. Damn, kahit ako, mind blown din ako. Damn, sabi ko, totoo pala to. Ganun. Pero yung sa akin kasi nangyari nun, bata pa ako. Like, 12, 14 years old ako nun. Online, dun ko na first na. Pero yun nga, yung kinikento ko dati sa game pa yun. Ito kasi, like, real business or naging freelancer ako and then nag-transition ako as ulit, ganun, e-com. No? So, kahit humina man ako sa e-com or wala masyadong bed ako, edi mag-edit ako. Diba? Maghanap ako ng client sa editing. So, kaya kong gawin yun. Oh my God. Kaya kong gawin yun, no? Kasi, ginawa ko na. Kumbaga, kabisado ko na yung step and the method kung paano makakuha ng client. And, ano pa ba? Yun lang naman. And, mindset, dun tayo sa mindset na yun, kailangan talaga una mong baguhin yung mindset mo kasi wala rin kwenta yung lahat ng gagawin mo. Kumbaga 80% yung mindset dyan eh. I would say 70% pala mindset and then 30% na lang yung dun nga yung sa work kasi anong silbi ng work kung hindi naman ayos yung mindset mo, edi susuko ka lang rin naman, diba? Kumbaga eyes on the prize, kumbaga. Kasi mahirap talaga eh, kumbaga hindi mo mapipredict. Like for example, pag sa trabaho, pag sa work, yun agad. Pag sa business kasi hindi eh. Hindi siya yung stable na shit. Katulad ko, ngayong araw, kinita ko is 20 plus K na. And hindi pa naman tapos yung araw, alas 10 pa naman eh. So, hanggang alas 12 yun, sana may bumili pa kahit isang peraso. So, katulad yan, ngayon, naka 20K ako nang halos wala akong ginagawa. No. I mean, ginawa na ako ng umpisa pagkagising ko, ng work ako, ganyan. Ginawa ko na at least buong buong natitirang oras ko, mag-upskill na lang ako pag may pag-aaralan ng ibang bagay, no? And yun na lang yung gagawin ko. Tapos wait lang.
ako sa Harley Davidson. Ewan ko anong engine yan. I feel like box engine yan eh. So, makakasam ko nag-iyo. Pero yun na nga, mindset, yun na. And then pagkatapos ng mindset, syempre, yung work ethic mo, kailangan consistent ka mag-aaral, shit like that. No, hindi pwedeng patamad-tamad ka. Hindi pwedeng consistent ka. Ngayon, mag-aaral ka or mag-grind ka. Na bukas hindi. Tapos mag-grind ka ulit after ilang 3 days. Kasi sabi mo, kailangan ko palang gawin to. So, dapat consistent ka pa rin. Wait lang, holy shit. Ang dami kong notifications na tatanggap ngayon na. Yun nga, kailangan consistent ka pa din. And tuloy-tuloy ka mag-aral. Kasi part yun eh. Part ng ano yun eh. Yun yung pinaka-gap na gagawin mo para apunta ka dun sa point na gusto mo. Yun yung pinaka-gap nun. And pag patamad-tamad ka, mas matagal. Although makakarating pa, ka pa rin naman dun sa point na yun. Pero ang bagal nga lang. Kasi patamad-tamad ka eh. Alam mo yun? And dapat consistent ka talaga sa ginagawa mo. I know, paulit-ulit ako. Kasi hirap po gano'n salita ng nagmamotor. Tas traffic. Pero kung siguro tuloy-tuloy, okay lang eh. Tapos ayan, traffic na naman. Kaya ako duman. Ayoko umalis ng ganitong araw. Yun, kailangan tuloy-tuloy ka. Grind lang ng grind. And yeah. So kailangan willing ka na i-escape yung mga parties, yung mga gala-gala, yung mga pasarap, yung mga distractions. Kailangan mo talaga eliminate yun if ever gusto mo mag-online hustle. Kasi yun nga, distractions yun eh. No, kagaya ko, nadidistract pa din ako. Lagi ako, may ADHD ako, matindi ADHD ko eh. So, ang bilis ko ma-distract. Kaya yun yung mahirap sa akin. Baga, ilang times yung hirap ko. Kasi nga, yun nga, may ADHD ako. Tapos, cut mo yung mga distractions, ano pa ba? Yung mga parties, mga ganun. Tapos yung sunod is yung huwag ka makikinig sa sinasabi ng iba, no? Meron kasing yung mga tao or mga kaibigan natin na sinasabi na wala ka namang mapapala dyan, ganyan ka pa, wala ka namang mapapala dyan. Kasi ako ganun, napagdaanan ko lahat yan. Hindi naniniwala sa yung mga kaibigan mo or yung mga kakilala mo kasi hindi pa nila nakikita yung result or kung yun nga yung result. Pero once na nakita na nila yun, working nga, working, ganun. Doon sila pasok ngayon sa'yo para magpaturo or paano ba yung ginagawa mo, ganito, ganyan. Meron nga ako makakalala na hindi ko naman na nakikita ng ilang taon na. Tapos, di naman ako, parang kaibigan lang, ganun. Tapos nakikita yung mga achievements ko, yung mga pinapost ko online. Mag-chat sa akin, pre, turo mo naman ako ganyan. Yung tipong wala mong kamusta. Alam mo, kapal na mukha mo. Yung, pre, kamusta ka na, pre? Ganyan, miss na ito, pre. Ganun. Yung mga tipong yung conversation na mga kaibigan. Hindi. Pagkabasa mo ng message, pre, turuan mo ako niyan, pre. Ano ba yung ginagawa mo? Ganun agad. Hindi mo lang, kamusta ka na, pre? Yung mga ganun. Kasi yun, wag kang magpa-fall dun sa mga ganun. Kasi, fucking those people are kinukuha ng mga nagtitake lang ng advantage yun sa'yo. Tapos pag nalaman na nila yung
yung ano, yung kung paano yun, yun, hindi ka na napapansinin or mawalan na kayo ng communication. Kasi may mga ganun din ako mga tinuruan dati na leeches lang talaga, mga rats, no? So, yung tipong hindi na kami nagpapansinan, hindi man lang nangangamusta, ganun ganyan. Yung tipong hindi man lang ako, kahit pakapihin ka man lang, pre, salamat ganun ganyan. Ako na, libre na kita ganito ganyan, wala, kapal na mukha, tang ina. Pero hindi ko naman yun radyo, hindi ko naman kailangan yung libre nila eh. But like, alam mo yung tipong maging grateful man lang sila na ganun, na ina-acknowledge pa rin nila ako na nagturo sa kanila. Wala eh. Fucking rats and shit. No, iwasan yung mga ganun tao. Kasi maaano mo na yun eh, maaamoy mo na agad yun sa umpisa eh. Ako naaamoy ko na yung mga ganun, pero doon ako natuto eh, na parang, okay, this kind of people, this dude is fucking just trying to leech something out of me. So yung mga ganun, pag naramdaman nyo na ganun, laylo ka na dun sa tao na yun. Tipong, huwag mo i-cut agad kasi mahalata ka niya eh. Ang gawin mo, yung paunti-unti lang. No, paunti-unti ka lang nadidetach dun sa tao na yun or kaibigan mo na yun na, bro, like, di ka naman naniwala sa akin nung umpisa, di ba? Bakit ngayon, all of the sudden, nakikita mo yung mga pinopost ko and shit like that? Bigla kang naging interested or gusto mo nang gawin yung ginagawa ko or gusto mo nang matutunan. Like, para ano? Para ano, di ba? Wait lang. Like, para ano, na gusto mo matutunan. Meron namang ganon na parang inano ko, yung pinagbigyan ko. Kasi pinagbigyan ko talaga. Pinagbigyan ko siya na ganon, na tinuruan ko, and then, yun, sumuko din kasi mahirap nga. So, dalawang beses, kumbaga, may mga filters yun, masasala mo talaga sila kung sino yung, at saka may mga tao talaga na makikita mo pa lang na gano'n na parang ramdam na, ito, goods tong tao na to, tutuloy ito. May gano'n kasing tao eh. So far, dalawa pa lang yung nakikita kong tao na gano'n. Yung tropa ko na si Romel, yun nga. Yung pa lang, yung talaga nakita ko na, damn, this guy, anong galing na nga sa akin, mas magaling na mag-edit sa akin, yung mga gano'n tao. So, isa pa lang, ay dalawa pa lang, no? Dalawang tao pa lang. The rest parang, wala eh. Hindi ko na, the rest hindi ko na inaano na parang, kamusta yung ano mo? Hindi ako ganun. Tangina, bahala ka sa buhay mo. Tangina, di mo naman ako binayaran eh, di ba? Bakit kita ko kamustahin na ganito, ganyan? Kakamustahin lang ito pagka ano tayo. Yun yung topic natin. Tapos inopen mo yun. Pero yung tipong ako yung mag-open up sa'yo, hindi, tangina, sino ka ba? Di mo naman ako binabayaran. Na yung mga ganun tao. So, yun. Kamusta, ingat lang kayo dun sa mga ganun. If ever may nakakita na kayong resulta sa may gusto magpaturo sa inyo, salain nyo rin. Di, gatekeep nyo rin kumbaga. Tapos, wag nyo i-gatekeep dun sa mga taong talagang masisipag na gusto nyo rin mag-win. Nakikita nyo na naman ng potential. No, wag nyo i-gatekeep. Share nyo lang, syempre. Ako, ganun gusto ko, share ko talaga, puta. Di naman ako nagbebenta ng course or some shit. Di naman ako ganun ka super duper rich as fuck. So, yeah. Sinishare ko kasi na para lahat tayo angat. Di ko lang i-share ko yon sa mga ganong klaseng tao na parang nakikita ko ng potential or sipag. Pero dun sa nakikita kong mga patamad-tamad naman, ganun, ano, bahala ka sa buhay mo, pakailan mo sa'yo. Ano mo yan, buhay mo yan eh. Hindi naman kita pipilit. Siguro kung binayaran mo ako ng 50,000, pupush kita. Tangina, binayaran mo ako 50,000 eh. Pupush kita. Pero kung ganun lang, yung makapapaturo lang ng mga na ganito, ganyan, yung parang nagtatanong-tanong lang, hindi kita pupush.
ikaw yung lumapit sa akin, ikaw yung may kailangan. Although, di ba? Although ano lang, pangit ng pakinggan kasi parang ang nagiging, ano is parang maigo naman to, ganun. Tanga na, ba't ako lalapit sa'yo, ikaw may kailangan sa akin. Tanga ka ba? Kalokohan na yun. So, kung sino may kailangan, sila yung lumapit. Kung ako may kailangan, ako yung lalapit. Ganun lang naman yun eh. No? Tapos, wait lang. Tapos, ayun, tapos. Yan na, tapos, daon na tayo sa, kung ano yung first step na gagawin nyo. If gusto nyo talaga na doon na tayo sa sa talagang mismong nitty-gritty ng topic na to. Doon na sa although wait, doon na tayo sa pinaka nito, point ng topic na to, ng video na to. Edi yun, marunong ka na mag-edit or kahit anong skill, may skill ka na, ganito, ganyan. Ang gagawin mo, hanap ka ng isang negosyante sa ibang bansa. For example, US, UK. Basta lahat ng mga first world country, yung may purchasing power. Hanap ka doon, offer mo yung service mo for free. No? Paano mo nga ba gagawin yon? Gagawin mo yon by reaching out to them through social media, especially Instagram. No? Sobrang the best ang Instagram sa mga leads. High quality leads kasi talaga pag sa Instagram no. Makakausap mo kasi sila like direct na agad, like yung parang normal na usapan lang na hindi parang masyado kang formal na ay ganito ganyan. No? Gusto kasi ng mga yon is yung parang hindi ka robot ka usapin, parang tao ka talaga kausapin. Ayaw nila nung gano'n na parang, alam mo yung pag nagbabasa ka ng email, gano'n eh. Parang robot. Ayaw nila nung gano'n eh. Gusto nila yung parang normal na conversation lang, yung parang tao sa tao, nag-uusap kayo. Kasi doon, gusto nila yung makikilala ka agad nila. No? May sasalita, agad, yung tipong, ayun, makikilala ka agad na yung first impression kumbaga na ito parang mapagbiro to or ganito ganyan, seryoso to, ganito ganyan. So yun pa lang makikilala ka na agad. No? Hindi ka guys sa email. Although magagawa mo rin naman sa email yun. Reach out sa kanila through email. Pero mas maganda talaga yung direct to direct na like for example ganyan sa social media platforms. And pangalawa, pwede rin kayong mag-outreach or pumasok sa mga job sites like Fiverr, online jobs PH, something ganon. So, ako personally, hindi ko na-try yun. Never in my life na pumasok ako doon sa mga ganong online jobs. Although okay naman kitaan doon. Unang-una, bakit? Kasi may fees yun. Alam ko may fees yun eh, kada babayaran ka ng client mo may fees. And then may fees na naman na convert mo yung pera mo, no? Patong-patong yung fees. So, no? And usually yung iba doon may time tracker. Yun yung pinakaayaw ko talaga, may time tracker, no? Gawin ko na ngayon, i-advance ko na lahat. Ang ginagawa ko kasi dati, ina-advance ko na lahat ng gawa ko. Tapos pag gusto ko gumala ng isang buong linggo, tapos na ako. Hayahay na ako. Ganun yung ginagawa ko dati. No? Tapos pagka yun na, andun na tayo. Kung gusto mo tahakin yung ganung online jobs, yung mga job sites, okay lang naman yun. Wala namang kaso doon. Yun nga lang. Okay din yun kasi mabibuild mo yung yung profile mo dun sa isang platform na yun. Nakikita na ilang stars ka ba or some shit. Tapos magkano na yung earnings mo. Kasi yung ibang dun, yung ibang client, dun din bumabasa minsan sa earnings mo. Kasi ibig sabihin, marami ka nang naging client and pinagkakatiwalaan ka na, no? So, yun. Pero ako, ang ginawa ko kasi nung una, ayoko talaga ng ganun online job. Kasi usually yung mga ganun, agency lang rin yun. Tapos i-hire ka nila, no? Agency owner din yun.
na i-hire ka nila. Which is, sakit din naman, wala nang kaso sa ganun. Game is game eh, di ba? Fucking game is game, my guy. So, wait lang. Ayun, game is game nga, di ba? So, pera na yun eh, di ba? Pero ako kasi personally, nag-start talaga ako sa social media platforms like Facebook. And then, hindi ako nag-umpisa sa mga local clients like dito sa Pilipinas. Na-try ko na yon ilang beses, but like, it didn't work out kasi ang baba ng maningil. No? Tangan, sinisingil ko na nga lang ng 15 mil eh. Tangan, hindi pa kaya. Pero, YouTube na nga lang yun ha. Or ay, samantalang makikinabang naman yung social media nila, di ba? So, yun, isa na yun. Meron naman, pagka gusto mo dito sa local, dito sa Pilipinas, siyempre, pili mo yung malalaking YouTuber kung ka mag-reach out. Pero, kung ano, wait lang, tangina, ito talaga yung ayoko eh. Oh my god, bro, I hate this shit. I hate this shit, bro. Yun, down na tayo dun sa ano. Tapos na tayo dun sa job sites. So, focus na tayo ngayon dun sa ano. Sa fucking... Focus na tayo dun sa... na ayaw magsitabi eh. So ayun, kaya ayoko rin nagko-commute ng ganun. Ranas ko yun pero never na. Tanga, hirap mag-commute. Kaya saludo ko sa mga ganun, go-commute. Kasi kung isipin mo commute ka, mas magastos eh, no? Kaya may sarili ang motor, kahit hulugan mo ng 3.5 a month, 3 years, pag di mo kailangan, pahatak mo, di ba? Mura na nun, guys. Kumpitin mo. Kunyari, dito ka sa tatrabaho ka Alabang, taga-Dasma ka. O ako, nagtrabaho ko nun dun, ganun dati. Araw-araw, ginagastos ko sa pamasahe, 150. The fuck? O, 150. Times mo yun sa 30 days. Or 28 days. No? Di ba, magkano na yun? Tangin na. Okay, boy. May sale tayo ngayon, guys. Yes, $400 ba? Let's go, $400 guys. 400 ba? Di ba ata, 335 lang yung ano ko eh. Hindi ko sure, but like, I don't know, man. Hopefully, pero I would say, yeah, I would say for, nasa, yun, mga ganun, 400 or under 400. Hindi, 335 ba? 335, mga under ganun ulit. So, parang makaklose natin yung araw na to na under 400 ulit. Kasi target ko kahit mga $300 a day, okay na yun, guys. Okay na yun sa akin. Hindi na masama yun. Hindi na ako magko-complain. Tanga, walang ad spend eh. Diba? So, gusto na yun. Saan ba tayo? Ayoko talaga dito. This is what I fucking hate about this fucking road, my guy. Good. Nakalagpas na tayo ng traffic, yo guys. Lagpas na and may doon ako magsasalita about sa nasa C6 na. Grabe traffic. Shush. Ito yung nakakaano pagka-December na. Grabe traffic. Oh my god. So, yeah, saan nga ba tayo? Yeah, doon sa
sinasabi kong pag-outreach sa social media platforms is, first off, gagawa kayo ng each platform, gumawa kayo ng account nyo if wala man lang kayo. So, kailangan bagong account, and then yung account na yun is para lang siya sa business. Kumbaga business purposes lang, no? So, gawa kayo ng ganon. And then lahat ng mga pinag-aralan nyo, like for example, yung nag-edit ka ng video, di ba? Upload nyo doon each platform. Upload nyo. So, bali, yung magiging platform, yung magiging mga platform na yun is, yun yung magiging portfolio nyo. Yun yung magiging portfolio nyo. No? So, wala na yung ka-bullshit na, wala na, hindi naman nauso yung mga CV bullshit na yun. Hindi na uso yan. Portfolio ang uso. No? Pag in-interview kayo ng kunyari, nakuha kayo ng client, tapos nag-interview sa'yo yung VA nila, putay, ganun gagawin sa'yo kasi may dami kong kilalang ganun na tropa. Eh yung hindi pala marami, iilan na ganun nga, in-interview sila ng VA. Sabi ko, huwag ka papayag ng ganun, diretso ka agad dun sa decision maker. Kasi pwede mo bang ma-handle yun, objections na yun. And kung gusto mo pang i-upsells ka pa, yun, mga ganun. Pagka yung PA kasi kumausap tayo, wala namang alam yan sa nature nung gagawin niya sa social media. No, walang alam yan. No? Pero na lang kung yung VA na yan is yun nga, may alam sa on how social media works, no? Nga dun. So, yun. Ganun na gawin nyo. And then, i-grow nyo lang yung account nyo. Kumbaga, mag-plant lang kayo ng seeds. And then, i-grow nyo account nyo over time. Habang nag-upload kayo, mapapansin kayo ng mga tao, lalo na yung mga business owners. And then, yun. Possible na i-hire kayo, and then i-close nyo muna. And, i-close nyo na. Ganun lang naman simple yun eh. Ginagawang komplikado pa ng iba. Online. Hindi nyo na kailangan hindi nyo na kailangan mag-online jobs or mga job sites na. Hindi na kailangan. Direct na kayo sa client para walang mga fees na ganun. And ano ba? Hindi ko ba ko. And yun, i-grow nyo lang, and then pagka ganon, kunyari may client na kayo, ganyan, and then okay naman kayo, yung relationship nyo sa client is okay naman. After dyan, pwede rin kayong manghingi sa kanila ng referral. Doon nga papasok yung referral na sinasabi ko na parang makikita kung may kakilala rin sila na kailangan ng social media, ganyan. Doon ang papasok yun, sa ganong shit. So, doon yung tipong papaldo ka na talaga as in, no? Pag may na-refer na sa mga client. Kaso, problema lang nun is di mo na kaya i-handle yung mga clients. Yung gagawin mo, mag-hire ka ng mga editor, and then doon tapasok yung yung sinasabing business na talaga na agency. Mag-hire ka ng VA, mag-hire ka ng editor, no? Kasi hindi mo kaya yun pag marami ka ng client. Hindi mo iikot ang puwet mo dun. Tatlong client pa nga lang. Hirap na i-handle eh. Imagine mo, sa akin dating 8, puta. The fuck? So, diba? Nag-hire ako ng editor noon, 50,000 pesos a month sila, tag-isa. Dalawa yan, so 100. Tapos, yun, BA, parang 25k a month, no? Hindi siya BA actually, social media manager siya. And yun, ang take home mo na yun, sa'yo na yun, no? So, check mo lang yung mga ginagawa ng mga editor mo if tama ba or some shit. Check mo lang rin yun. Kasi baka mamaya mali-mali no? Hindi mag-align dun sa gusto ng client mo. So, check mo pa rin yung mga editors mo if patamad-tamad sila. Diyan isa pa yan yung sumuko ako sa ganyang agency shit kasi yung mga editors kong hirap i-handle, no? So, yun nga, syempre, pumupulot lang ako ng editors sa kung ano-ano, no?
Yung iba tamad, yung iba hindi na kaya mag-handle, kumukuha pa ng isang client, which is yung instance sa akin. May client siya eh. Alam ko naman may client siya, pero hindi ko alam na lagpas pala dalawa. Dalawa client niya, and then may na-handle niya pa yun sa akin. So parang yung sinasabi ko sa kanila na may time frame kami kung yung mga video ko i-submit. So hindi nagagawa ng maayos yun. No? Parang ang gulo-gulo yung system. So ginawa ko, yun, tinigil ko na lang yun. Nag-focus lang ako sa kaya kong i-handle the clients. Yun lang. Nag-start na ako mag-e-com, yun lang naman. So yun lang. If ever may katanungan kayo, yung gusto niyo na mas in-depth, no? Ang hirap kasi mag-explain dito sa motor eh. Kumbaga sinabi ko lang yung step by step, no? Nasa inyo na lang, search na sa YouTube, no? Ako kasi may sarili akong strategy na sa akin lang talaga. So if interested kayo na malaman yun, sabihin nyo lang. So gagawa ako ng video para doon. Hindi naman ako mag-gatekeep eh. I don't give a shit, no? Kung lahat ng makapanood ng video na yun is kikita, bro. Parang panalo na ako nun. May natulungan na naman ako. God damn. Diba? Yun, so gagawa ng video doon. If sinipag ako, gagawa ako ng video. And then kung paano nga ba yung tamang pag-outreach and the things of that nature. So tuturo ko yun, diskarte, follow-ups, sa lahat ng mga kailangan nyo gawin. Maka-start agad kayo like that day, no? Gagawa ko ng video yun. And this is the worst fucking part of this C6, yung sobrang fucking alikabok type shit. Grabe. Kaya mas maganda pa unahan yung fucking truck and shit. Kasi sobrang alikabok. So yun, yun na lang muna guys. Yun lang naman yung gusto ko sabihin. Oh my god, takot na mabilis. Lalo sa ganito. Kasi nga, di ba may na-aksidente ng nakaraan na matay? Yung banking doon sa Marilaki. Na-dead siya, yun. Nagre-racetrack yun eh. Pansin ko yun sa racetrack eh. Mga scooter. Dead siya. Kasi kahit anong galing mo sa racetrack, pag nagkamali ka sa mismong daan, sa racetrack nga, sa misemplo ka, sa kalsada pa kaya. Sa kalsada, hindi mo alam yung road condition na yun, kung ano bang meron. Baka mamaya, yung next corner, may langis. Diba? So, delikado talaga. Siguro, kung gusto mo gano'n, kamuti ka sa kalsada, namumuna yung ano mo. Tinauna kung wala talagang dumadaan. Although hindi ko ina-advise or ina-advocate na magkamuti kayo sa kalsada. Mag-racetrack talaga kayo. Yung the best talaga pampatanggal ng kati nyo. Kano lang naman in suit. I would say suit. Invest ka sa suit. 10k. Kasi makakabili ka na 10k. Okay na yung ano nun. Okay pa quality nun. Di pa yung ganong kalaspag na suit. Gloves. Bibili ka. 1,000. Okay na. Then boots. Invest ka na rin sa boots. Siyempre. Yung may speed na boots which is hindi siya ganun ka-safe. Pero nasa 3.5 yun. Pero kung gusto mo yung safe talaga, budget meal na safe, Reo, around nasa 10k yun, 12k. So yeah. Pero kung budget meal ka, okay na yun. Speed, kasi speed nga lang rin naman gamit ko Tapos may extra pa akong dalawang boots, which is yung TCX ba yun? TCX. Okay din yan. Goods din yung TCX. Ginagamit talaga sa karera yun. And pa ba? Re-entry fee, racetrack.
Sabihin natin 2K. Pag may pa-track day si San Pedro, 1.5K. 1.5. So, diba? Kesa yung buhay mo yung nakataya doon, ngayon kakamuti ka, para lang mapicture ang anong maganda. Bro, that's crazy. That's actually crazy, gang. Well, hindi ko pa nga natatry magkamuti sa daan eh. Pero actually binabala ko yun eh. Sa Marilaki. But like ngayon na naman na for sure maghihigpit na naman doon gawa nung may namatay na naman. So yeah. Another year na naman na magpa cool down. No? But like, syempre, ayoko rin ng ganun na magkamuti ka talaga sa daan. Nakaano na yung paa mo dun eh. Yung isang paa mo nasa huway na talaga. Di mo alam kung saan mo. Crack pala tapos nag-slip yung harap mo or yung likod mo dumulas. No? Edi salpo ka sa truck. Tangina, imbis na naghahanap buhay lang yung truck na walang kaalam-alam. Hanap buhay lang. Putang na makukulong dahil sa ginagawa mo. Which is unacceptable yung mga ganun. Like mga ganun na namatay dapat ng basura kasi ano talaga dito sa Pinas eh. Pero kung sana yung gawin nila is yung pag namatay ka dahil sa kagagawan mo or ano ka, kunyari ikaw yung bumundol dun sa na-perwisyo mo dun sa sasakyan tapos namatay ka, dapat yung ano mo wala nang ano yun, wala na yun, labas na yun kasi tangina, huwag ka nalaman ng tao sa tarantaduhon sa daan. Wala, di ba? So, bakit pati siya makukulong? Kahit sobrang ingat niya na, di ba? Eh, paano kung naghahanap buhay yun, nagka-grab yun, shit like that. Or, oo. Lalo, isa kayo pala na yun, ginagamit niya sa hanap buhay, nagka-grab siya, nag-lalaw, or some sort of, ano, yun nga, oh shit. No, hindi kawawa naman. Dahil lang sa katangahan mo, kamutihan mo, nakakabangging-bangging mo dyan. No? She's fucking annoying, man. Like, gumawa kayo ng mga bagay na ano, hindi makakaperwisyo ng ibang tao. Diyan na yan, namatay na siya eh. Pero like, isipin mo yung mga pamilya mo, yung mga tao nagmamahal sa'yo, di ba? Di mo iniisip eh, naging selfish ka. Kamuti ka sa daan. Tanga na magkano lang yung racetrack entry fee, pinakamataas na 2K. Oh, pag may mga pa-track day, usually sa BRC 1K na lang. Oh. Tapos ano ka? Kakamuti ka sa daan tapos madadali ka. Buti sana ako nabalihan ko lang eh. Kaso wala eh. Kuha yung buhay mo eh. Rip my guy. Hindi mo talaga alam mga ang buhay ng tao. So, live your best life, my guy. Live your best life. Don't do dumb shit. Right? Don't do dumb shit. Swear to God, don't do dumb shit. Might pay it later on, man.